Game. So, ganito lang once na na-install nyo na yung PHP version 8.3.3 and wala pa kayong ginagalaw sa php.ini, ganito yung magiging environment nyo. So, mag-start lang ako ng pag-create ng Laravel project. So, mag-open lang kayo ng CMD kung saan nyo gusto i-create yung Laravel project. Then, type nyo lang composer, create project, then Laravel/Laravel space kung ano yung name ng gusto nyo na maging folder name. So, sa akin, sample API na lang. And, ayun. Ito agad yung bumungad sa akin na error. So, yung error na to, para ma-fix siya, kailangan yung puntahan yung php.ini nyo. So, yung php.ini ko nandito sa may local disk C, Laragon, bin, then php 8.3.3, then ito yung php.ini. So, hanapin nyo lang yan. Disable TLS. Pag di siya nagpakita, TLS, search nyo. And, ito yung lumabas, hindi pa naman siya ganun kalaga. So, unahin natin yung extension. In case na may problem dito, yung reason doon kinuha ko kasi yung, wait lang, ulitin natin. Ito na lang yung kokopyahin ko sa production. Gawin ko siya .in. Na lang yung gagamitin kong php.in. So, sa pang-try, ganun pa rin yung error. So, ano yung mga extension na ayusin nyo? Hanapin nyo lang yung extension. Tapos, dito medyo nabago siya. Unlike before, ito lang yung mga tinatanggal natin. So, si curl, file info, si MB string, may SQLI, PDO may SQLI, PDO may SQL, OpenSSL, sodium, and zip. Let's see. Pag ayaw pa rin niya, may nasira ako dun sa may PHP.ini ko kanina. So, ganito talaga gagawin nyo. De-delete nyo to, yung current na naka-install. Then, magda-download kayo ng panibagong PHP. So, PHP lang. Search nyo. Then, download nyo yung latest. So, yung latest ngayon, 8.3.4. So, ito yung ida-download ko, yung 8.3.4. So, non-thread safe yung download ko. Ito na yung zip niya. Dito ko rin i-extract kung ano yung dinownload kong PHP version. So, bin, PHP, paste ko na lang dito, and dito ko na siya i-extract. Ayan. Once na-extract ko na siya dyan, hindi pa tapos yan. Kailangan kong sabihin sa environment variables na ito na yung gagamitin kong PHP version. So, click ko lang tong environment variables, click ko tong path. Kapag walang nakasulat dito na PHP, wag dyan. Etong nasa baba, system variables yung palitan nyo. Tapos, hanapin nyo yung PHP. Ito yung PHP ko. So, kailangan ko siyang palitan. I-edit ko siya, magbabrowse ako, or kahit di na ako mag-browse, copy ko na lang to. And, edit ko to, paste ko yan. Ito na, 8.3.4, okay, lie. And, yung next step dyan, i-close nyo lahat ng CMD na naka-open. Kung meron kayong Visual Studio Code na naka-open, close nyo na rin yun. Then, after nun, once na na-close nyo na lahat, i-reopen nyo. So, punta lang ako ulit dito, mag-re-reopen ako ng CMD. Check ko yung PHP version ko, 8.3.4. So, yan na yung latest. After niya na yan, try ko ulit mag-composer, create, project, Laravel/Laravel, --ask. And then, kapag nag---ask kayo, tatanungin kayo kung ano pangalan ng project nyo, sample API. Pangalan ko. So, same yung naging error. OpenSSL extension talaga. So, wala. Yan na talaga yung error na yon. And, kailangan ko siyang ayusin sa PHP
ini na bago kong in-install. So, balikan ko na yung bago kong in-install. Hahanapin natin kung ano yan. So, paano nyo malalaman kung ano tong eksaktong error na to? So, bago lang siya. Literal na bago lang tong error na to. So, search nyo yung OpenSSL extension. And sasabihin niya kung ano yung extension na katumbas niyan. So, ito yung extension na katumbas niya, OpenSSL. Hahanapin nyo lang yan. So, eto nga talaga. So, ayun. Puntahan ko na si PHP ini para hanapin niyan. PHP INI. Wala akong PHP INI. Ito na lang i-open ko. Si develop. Ayan, so hanapin ko lang yung extension. And ayun, so sabi dito may OpenSSL dapat tayong makikita. So si Zip, si Sodium, si PDO-MySQL, OpenSSL, si MBString, file info, si curl, double check natin baka may nakalimutan. Ito si MySQLi. Ayan yung mga kailangan ko tanggalin. So, may na-skip ba ako? Check pa natin si OpenSSL. So, yun lang. Yun lang naman si OpenSSL. Wala naman ibang config na kailangan baguhin. So, next, kailangan kong sabihin kay PHP na itong php.ini development yung gagamitin ko. So, copy-paste ko siya, mag-create ako ng PHP INI. Gamit yan. Sana ito na yung gamitin niya. Ayan. Refresh kapag ayaw pa rin niya. Iba na yung error na nangyari. So, ito na yung error na nangyari. Etong mga error na to, mas dumami siya. Yung sinasabi niyang issue dito, hindi naka-install yung mga libraries na to. So, inactivate ko siya doon sa php.ini. Pero hindi nag-exist yung module na yan. So, pwede mo siyang i-download manually. Pero pwede kang maghanap ng nag-exist na. For example, ito. I think nag-exist na yung mga extension na yan. So, ito yung mga extension na yan. Ito, dito siya nakikita sa ext. Check natin if ito meron din. So, meron din naman. Check ko sinong narereklamo niya. Narereklamo niya si curl. Narereklamo niya si... Sino pa ba? Ito yung mga narereklamo niya. And, yung mali dito, kapag binasa niyo yung line niya, kailangan niyo matutunan to. Ito yung sinasabi niyang location. Eh, hindi naman dyan nakalagay yung PHP ko. Sa iba naman nakalagay yung PHP ko. So, i-copy ko to, yung location na yan. And aalamin ko, anong part ng configuration yung nagtuturo dito sa location na to. Sa local disk C PHP extension curl. So, hanapin ko yan dito. Wala. Ayaw niya magpakita. Or ext/ext. Eto, extension path. Hanapin natin saan nakalagay. Ayun. So, medyo mahirap siyang hanapin. Tingnan natin kung mapipinpoint ko kung saan eksakto. Kapag hindi ko na pinpoint ko kung saan exactly siya pinapalitan, pwede ko namang i-copy na lang si PHP and ilagay ko siya dito sa location na to. Pero as much as possible, dapat makita natin kung saan yung pinapalitan kasi medyo importante din yan. Ito yung naging mga changes dito sa bagong
PHP version. Medyo mas hassle na siya kapag first time mo siyang kino-configure. Extension. Comment ko lang 'to. Tignan natin, kung okey na siya. Ayun, naging okey siya. So, eto yung location, isusulat ko ulit. Eto yung name ng kailangan niyong palitan or kailangan niyong i-uncomment. So, lalagay ko na lang siya sa Discord. Yup, naka-record na. So, eto and yung next is yung mga extension mismo na kailangan niyong i-activate. So, si curl, kailangan niyo yan. Si file info, kailangan niyo rin yan. Si mbstring, si MySQLi, kailangan niyo yan. Si OpenSSL, kailangan din. Eto, kailangan din ata sa luma. Then, eto, tsaka si zip. Dumagdag na yung mga kailangan nyo. Ayan. Ayan yung mga i-uncomment nyo Huwag nyong i-delete uncomment lang. May nakita ko kanina nag-delete nyan. Buburahin nyo lang to yung semicolon. And that's it. Save nyo na siya, then dapat wala na kayong maging issue. So, ayun. Nakapag-create na ako ng Laravel project ko na walang problem. So, paano ba mag-list sa Windows? dir, ayan. So, ito na siya, sample.api. Nag-exist na siya. So, pwede ko nang puntahan yan, cd sample API, code space dot. And, eto na yun. Eto na yung code. Dito na ako magka-code. May isa pa kayong issue na pwedeng ma-encounter in case na mag-create kayo ng Laravel project. Yun yung pag hindi pa kayo nag-i-install ng Git. So, kailangan nyo mag-install ng Git para makapag-create ng Laravel project. Ayan. So, kapag okay na, kapag nandito na kayo, ano-ano ba yung kailangan nyo baguhin sa configuration? Ito, medyo malaking changes to. Kasi hindi ko to nasama sa may tutorial ng Laravel 10. Wala kasi ganito dati sa Laravel 10. Bago lang nangyari to. Ito, yung default connection na ginagamit ni ni Laravel 11, naka SQLite na. So, sa SQLite kasi isang file lang yan. Ang pagkakaalam ko, isang file lang siya na, ayun na yun, yung file na yun na yung database mo. Hindi mo na kailangan gumawa ng connection, so on. So, wala, hindi SQLite gagamitin natin may SQL yung gagamitin natin database or MariaDB. So, iisang driver lang naman yung gagamitin niya, may SQL. Then, i-uncomment nyo to. Once na okay na yan, may mga issue pa kayo na pwedeng ma-encounter. For example, eto, si session. Ginagamit niya kasi driver dati, file. Ngayon, naka-database na. Kung SQLite yung gagamitin nyo, okay lang na naka-database to. Pero para sa akin, mas okay na file na lang yung gamitin. Same dito kay cache, file na lang yung gamitin natin dyan. And I think yun lang. Ito, queue connection, siguro okay na yung database. App maintenance, store, gawin na lang nating file. Then itong app time zone, Asia, Manila tayo. Gawin nyo lang siyang Asia, Manila. And then, so ito yung mga nadagdag. May mga ganito nang nakalagay. Meron na rin big rip rounds. Medyo mas marami na yung nakalagay sa environment natin. Pero, ayun. Yun lang. Yung session driver, yung cache store, tsaka itong app maintenance store, gawin yung file. After nyan, once na nagawa nyo na yun, gagawin ko itong database name. Meron akong ginawa nung nakaraan, user management API.
Gagamitin ko na lang 'to ulit. Eto pa rin database na 'to yung gagamitin ko. Next is ano pa bang iko-configure nyo? Mag-open kayo ng terminal. Kasi kung mapapansin nyo, itong routes, wala ng API.php dito. Ang ginawa ni Laravel sa Laravel 11, hindi na by default meron kang API.php. So wag kayo gagawa mano-mano. May way para makapag-create siya niyan automatically. PHP Artisan install :API yung gagawin nyo. And once na tinype niyo yung command na yan, may i-install siya. Actually, nag-install siya ng Sanctum, which is ayokong gamitin yan. Kaya buburahin natin yan. So, may sasabi pa siya dito, one new database migration has been published. No. Well, hindi muna tayo magmamigrate. Next is, ayun nga, nag-install siya ng Sanctum na labag sa kalooban ko. So, tatanggalin ko yan. Composer remove Sanctum. Sorry, Laravel/Sanctum. Magkakaroon to ng error pag ginawa ko to. Tingnan natin. Ayun, nagkaroon siya ng error as expected. Sabi dito, in sanctum.php, line 21, merong problem. Sa loob ng config, meron tayong sanctum.php na file. I-delete nyo na lang yan. Kasi yan yung nagpapa-error. Then, pwede nyo nang execute ulit tong composer remove Laravel Sanctum na command. Tapos, dapat wala na siyang maging issue. Ayan, so wala naman ng naging issue. Siguro magkakaroon to ng warning. Magkakaroon siguro siya ng warning. Hindi ako sure. Pero, ayan. So far, garin pa naman lahat. So, ayun. Nagkaroon siya ng warning lang naman yan. Na-disconnect ba ako sa internet? Or, ayun. Mabagal lang yung server nila. Ayan. Mabagal lang yung server nila. After nyan, i-install ko na yung kailangan ko. Hindi si Sanctum, si Passport yung kailangan ko. So, Composer require Laravel Passport. Yan yung kailangan ko. Minus capital W. And after nyan, ayan, mag-install siya ng maayos. Wala dapat maging error. Kung may warning, huwag niyong pansin. Ayan, so wala nang warning. Na-install na siya ng maayos. So far, hindi pa naman ako nagkakaroon ng problem. Ngayon, pag chinek ko si database, si migration, marami na namang nakalagay dito. Burahin niya na yan. Wala nang problem yan. Si users lang titira nyo. Tapos, eto, may session na dito, tsaka password reset token. Okay lang naman si password reset token. Dati pa naman ata nakalagay yan dyan. Pero si session, eto yung bago. In-expect kasi nga ni Laravel, naka-SQLite tayo. Pero hindi tayo naka-SQLite. Pinalitan na natin kanina sa may .environment na yung session natin, saan na ba yan? Session driver, naka-database to kanina, pinalitan nating file. So, basically, sa database natin, hindi na natin kailangan ng session. Kaya pwede na natin burahin yan. Burahin natin yan. And yan, goods na yan. So, isang table na lang yung migration ko. So, pag nag-type ako ng PHP Artisan migrate, fresh, yan, isang table lang yung na-install. So, check ko ngayon kung ano yung itsura na ng database ko. So, ito yung database ko. So, dalawang table lang yung meron ako. Merong migration, tsaka merong user. Di ba? Mas malinis na siya compared sa dati. So, ito lang yung ginawa ko. Pero, papalitan ko pa to. Tatanggalin ko na tong email verified at remember token. Tatanggalin ko na rin. Okay na ako dito. Okay na ako sa name, sa email, tsaka sa password. Siguro, itong name, gagawin ko na lang unique. Para, unique yung name. Ayun, eto, hindi ko to nasama sa unang tutorial, isasama ko na ngayon. Mag-create na rin ako ng relationship. So, mag-create ako ng isa pang table, which is profile. Doon ko ilalagay yung first name, middle name, last name. Siguro birth date ng user natin. So, PHP Artisan, make, model. So, hindi ako mag-create directly ng migration. Medyo pangit kapag ganun yung ginawa nyo. Mag-create kayo ng model. Tapos yung i-create yung model, singular form lang, naka-singular form lagi siya. So, tapos capital yung first character. So, for example, mag-create ako ng model for profile. Ayan. Capital P, then naka-singular form lang siya. Then, magma-M ako. Meaning, mag-create ka na rin ng migration. Yan yung meaning ng -M. So, pag in-enter ko yan,
Ayan, magre-create na siya ng migration file para sa akin. And profiles na to, naka-plural form si migration, si model, lagi siyang naka-singular form. Yun tatandaan. Next is ito. If maalala nyo sa ERD, sino ba yun? Ito. Gawa lang ako ng siguro, what do you call that? Draw.io. Dito ba kayo gumagawa? Ayan, kaya-create lang ako ng sobrang basic na entity relationship diagram. Ganito yung gusto kong mangyari. Meron akong users table. And ayan, meron siyang ID, meron siyang name, meron siyang email, meron siyang password. Ayan. Tapos si profile naman, ayan, ganyan siya. Profiles. Tapos, ayan, lalagay ko lang kung ano yung mga information or yung mga columns na meron siya. Lag ba? Lag ba ako? Naglalag ba ako sa Discord? 20 ms naman yung ping ko. Wala namang ata akong problem. Yan. So, profile ID. Then yung mga kailangan kong information like first name. Sorry, bawal yung minus. First underscore name. Sabihin ko lang. Last underscore name. Di na ako maglalagay ng middle name. Optional naman yun. Ay, di. Maglalagay na ako para makita nyo kung paano maglagay ng optional. Next is siguro birthday. Yan na lang. Ito na lang yung lalagay ko sa profile. So, ito yung entity relationship diagram ko. Kung mapapansin nyo, hindi na ako nag-create ng ID para kay profile. Since 1:1 naman yung magiging relationship nila, idediretso ko na tong ganito. So, palitan ko lang to. Ganito na yung magiging relationship niya. Mandatory 1 to mandatory 1. Ganyan na siya. So, ito eksakto yung tatry kong i-execute dito. So, table string, first name, last name, middle name, then last, si birthday. And eto, si birthday, gagawin ko siyang date. And the rest, string. Pero ayun, si middle name, nullable siya. Hindi nyo kailangan maglagay ng middle name. Pero eto, kailangan ko rin siyang baguhin. Kasi sa entity relationship diagram ko, profile ID na yung pangalan niya. Hindi siya ID lang. So, kailangan ko tong palitan ng unsigned, big, integer. Then, pangalanan ko tong profile ID. Tapos, sasabihin ko dito na siya yung primary key. Tapos, after nyan, magkakreate ako ng foreign key. Sasabihin ko na ito si profile ID. Foreign key siya ng ID dito sa users. So, paano ko gagawin yon? Kaya-create lang ako ng another schema specification dito. Table foreign. So, pipiliin ko kung sino yung foreign key ko. Ito siya si profile ID. So, paste ko lang siya dito. Next is references. Ano ba yung reference ko? So, si ID, yung reference ko na galing dito. Next is ano ba yung table name ng reference ko. So, si users table, yung table name ng reference ko. And once na, ayun, na-fit upan ko na siya, ganyan siya. Pwede rin ako magdagdag ng on delete, cascade, para kapag dinelete ko si profile, automatic ma-delete na rin si user. So, literal na isa na lang sila. Hindi required to. Hindi siya required.
optional lang siya. Next, ano pa ba yung mga configuration na kailangan kong baguhin? Diretso ka agad ng naka-production. Wait. Dito sa may auth, since gagamit tayo ng API, kailangan ko siyang ilagay dito as a guard, si API. So, etong web, kaka-copy-paste ko siya. So, gagawin kong API. Tapos, instead of session, passport yung gagamitin kong driver. And, okay na yan, dapat. So, once na okay na to, basically, pwede na tayong mag-migrate fresh ulit. So, magma-migrate fresh lang ako and wala na siyang naging issue. After nyan, pwede ko nang galawin si model. So, si model, dito tayo magsa-start kay user model. Kung mapapansin nyo, wala na yung dating nakalagay dito na sanctum. Tayo na yung magkikreate nun. So, Laravel, use Laravel, passport has API tokens. Lalagay ko lang siya dito. Then, after nun, idudugtong ko siya dito sa use has API tokens. Ganyan lang. Yan lang naman yung nadagdag. Then, next, tatanggalin ko yung mga columns na dinelete ko. So, si Ray, email verified at tanggalin ko, tsaka si remember token, tanggalin ko. So, ito na lang yung natira sa kanya. Ngayon, after nyan, after ng mga to, kailangan kong i-connect si user kay profile. Kasi dito nga sa ERD ko, connected sila. So, nandito si user, meron siyang connection si user kay profile. So, isa-specify ko na meron silang connection dito sa model ko. So, sasabihin ko lang, public function, saan ba ako kukonect? Kay profile ako kukonect. 1:1 yung relationship nila, kaya naka-singular form yung gagamitin ko dito. Open and close parenthesis. Then, return this. Si user, pagmamayari niya si profile. So, sasabihin ko lang dito, has 1. Then, after nyan, tatawagin ko lang si profile, : plus. And that's it. So, paano ko nasabing si user yung nagmamay-ari kay profile? Pag chinek nyo tong schema, kailangan nyo alamin sino ba yung may foreign key. And, sorry, hindi pala to dapat profile ID. User ID pala dapat yan. Balik ako dito, ayusin ko lang to. Gawin ko siyang user ID. I-remigrate ko lang. Wala namang magiging issue. Ayan. So, paano ko nalaman na si user yung owner ng profile? Si user kasi sa columns niya, wala siyang kahit na anong column na related kay profile. Pero pag chinek niya si profile, meron siyang, yung foreign key niya, related siya kay user. Kasi yan, user ID nga yung pangalan niya. So, ito yung owner. Si user yung owner. Ito yung pagmamayari ni user. So, dito nasabi ko na si user, pagmamayari niya si profile. Meron siyang has 1 profile. So, meron siyang isang profile. So, after nun, vice versa, kailangan mong i-establish yung connection niya sa dalawang model. So, kailangan mong makreate kay user, kailangan mo rin makreate kay profile. So, ayan, public function, user, since 1:1 relationship nila, naka-singular din to. Then, ganun ulit, magre-return ka, and yung re-return mo, this, instead of has 1, belongs to naman. Kasi nga, ayan, si user yung nagmamayari sa kanya. Sabihin mo lang na si profile, pagmamayari siya ni user, belongs to user. Once na okay na yan, pwede na tayong mag-proceed doon sa controller. So, medyo mababago yung dating ginawa ko. De-delete ko na to. Ayan. Bakit siya mababago? Kasi medyo nadagdagan na yung kailangan fill upan. Kapag mag-create ka na user, kailangan mo na rin fill upan nasaan ba yung si username, si email, si password, si first name, si last name, si middle name, optional kung pipill upan mo or hindi. And si birthday. Yan na yung mga fields na kailangan fill upan, mas dumagdag. So, mababago na rin yung controller ko.
So, yun lang. Wala pa ako ng controller dito na gagamitin ko for user creation. So, create ko siya using artisan command. PHP artisan make controller. And ano ba yung controller na gagawin ko? For now, auth controller yung gagawin ko. And nakreate ko na dito sa auth controller. So, register yung uunahin ko. Yung register, ayan, kaya-create lang ako ng function para doon. Lalagyan ko na to ng comment. So, ano mong gagawin ng function na to? Creates a user using the inputs from request. Yan yung email. Ay, yan yung comment na ilalagay ko. Next is, ano ba yung method para ano ba yung method na gagamitin and ano ba yung route na kailangan niyang i-access or URI na kailangan niyang i-access para gumana tong function na to. So, dapat naka-post method and dapat din /API /users or siguro /register. Yan na lang yung URI na kailangan niyang i-access para mag-register. Next is, ano ba yung tatanggapin kong parameter? So, si request yung tatanggapin kong parameter. And last, ano ba yung i-return ko? So, mag-return ako ng Illuminate HTTP response. Yan yung i-return ko sa kanya. So, ngayon, kaya-create ko na yung function na kailangan ko for register. Register na lang rin yung papangalan ko. And ayun, tatanggap ako ng request. So, sulat ko lang dito. Request. Next, uunahin ko na si validator. Mag-create tayo ng validator. So, mag-create lang ako ng variable na validator. I-equal ko siya kay validator, open and close parenthesis. Then dito, kukunin ko lahat ng in-input ni user. So, para magawa yun, ayan, request arrow all. Meaning yan, si request kasi object siya ng class na request and tinatawag ko yung method niya na all and ilalabas niya lahat ng input na galing doon sa request or yung laman ng body request. Next is dito, ano ba yung validation rule na isiset ko? So, si name, kailangan required siya, kailangan din unique kay user's table. Ano pa ba? Kailangan minimum of 4 character and kailangan string siya. Yan yung mga validation rule na ibibigay ko for name. So, meron ding email. Si email, ganun din. Unique din na siya dapat kay users table. Instead of string, tsaka dapat may minimum, gawin ko na lang, dapat valid email address siya. So, gagamitin ko tong email na validation rule. Next is password. So, si password required din siya. Dapat string siya. Dapat din siguro minimum of 8 characters yung minimum of 8 characters yung password na fill up ng user. Sunod, dapat confirm. Dapat 2 beses niya in-input yung password. Dagdagan ko po to. First name. So, kailangan meron siyang first name na fill upan. String din. Minimum of 2 characters siguro. And yan lang. Next is middle name. Ito si middle name, nullable siya. So, optional lang to. And pwede nyong gawin. Kapag optional siya, sometimes yung ilalagay nyong validation rule. Ayan, string din siya and dapat minimum of 2 characters in case na mag-fill up siya yan. Last name, or hindi pa pala last to, second to the last pala siya. Required din, string, minimum of 2 characters. Okay na yan. Then, birth date. And sa birth date naman, required din siya. And, kailangan date. Kailangan date yung ilagay. Okay na yan. Okay na ako dyan sa validation rule na hindi ko na masyadong aartihan. Next is kailangan ko mag-create ng condition na kapag yung fill upan niya, kapag magre-register, may nilabag na validation rule dito. I-return natin yun and bigyan natin siya ng appropriate error message. So, paano gagawin yun? Etong kinreate ko na
variable, si validator, object siya na meron siyang method na fails. And itong fails, nagre-return to ng true or false kapag meron nilabag or may hindi na meet na requirements si user dito sa pag-fill up niya nito. So, magtuturo to kapag, ayan, may error. So, goal natin is i-return yung error message na appropriate dun sa nangyari. So, re-return lang natin yung, magre-return tayo ng response na JSON, naka-JSON format. And, kapag bad request 400 yung status message na ginagamit sa HTTP response code. Next is, dito, ayan, may structure na akong sinusunod. So, merong okay. Ano yung lalagay ko dyan sa okay? Kung successfully ba na na-create or nagawa yung function na ginagawa ko. So, success bang nagawa? Hindi. Kasi may nilabag siyang validation rule. Next is, ano yung message? So, yung message nilalagay nyo, kahit ano yan. So, request didn't pass the validation. Yan ang lalagay ko. Next is, ano yung errors? So, papasa ko yung errors. Yung error, makukuha ko siya using yung validator na object. Meron siyang errors na method. Tatawagin ko lang yun. And automatic niya nang i-return kung ano yung mga errors na meron tayo. So, a warning to. Sabi niya yan, register not all code path returns a value. Kasi dito, sabi ko sa comment ko, magre-return ako ng response. Pero dito sa code ko, kapag binasa ko siya line by line, so meron akong validator, i-check ko if sumusunod sa validation rule si user. And kapag hindi siya sumusunod sa validation rule, i-return, bibigyan ko siya ng error message. And in case na sumunod naman siya, wala tayong nare-return. So hindi natin sinusunod to. So dapat mag-return din tayo dito sa baba. Pero before tayo mag-return, kailangan i-register muna natin si user. I-register natin tong ginawa niyang account. So, paano natin yan i-register? Gagamitin natin si user. Si user na model. Itong user model na yan, user.php. So, ito puro siya dito, app/models. So, ayan, ito yan, app/models. Click nyo lang yan, may import siya dito sa taas. And ayan, pwede ko na siyang gamitin. So, gagawin ko, mag-create ako. So, para makapag-create, ayan, user : create. So, eto, yung : na yan, and etong arrow equal, hyphen arrow. Itong mga arrow na to na minus yung ginagamit. Almost same sila. Ang difference lang, eto, itong dalawang colon, ginagamit siya for static calls. Kapag static or hindi ako nag-create ng instance ng user na object, gagamitin ko yung function niya. Ayun yung instance kung kailan ka gagamit nito. Samantalang ito, yung arrow, ginagamit siya kapag meron kang instance ng object. For example, ito, validator. Object siya kasi nasa loob na siya ng variable. So, pwede, ganito yung gagamitin mo instead of ganito. Ayan, yan yung difference nila. So, ito namang equal na arrow, kapag ganyan yung nakikita nyo, meaning yan, associative array siya. Nasa loob ka ng array, nasa loob ka ng open and close square brackets. And key and value pairs yan. Ito yung key, ito yung value niya. Ito yung key, ito yung value niya. Yan yung difference ng mga signs na sa tingin ko bago sa paningin niya. So, ayan. I-create lang ako ng instance ng object na user based dito sa makikreate na user. And i-create ko yung user based dun sa in-input niyang name, email, and password. So, paano ko kukunin yung name, email, and password na yan? Simple lang. So, user input. Yan na lang yung papangalan ko sa variable na array na magre-return nitong tatlong to. Kung ano yung finilapan niya sa name, email, and password. So, paano ko kukunin itong tatlong to? Tatawagin ko si validator. And sasabihin ko dito na kunin mo yung mga safe or yung mga na-filter or na-validate na. And kunin mo si name, kunin mo si email, and kunin mo na rin si password. So, yan lang yung mga kukunin ko para kay user input. Next is
yung para naman kay profile. Kasi 'di ba magkahiwalay silang database. Ito lang yung mga ipi-fill upan ko kay name, kay email. Ito lang yung fi-fill upan ko kay profile. Ay sorry, ito lang fi-fill upan ko para kay users. Ito lang fi-fill upan ko para kay profile. So, ayan, ginagawa ko dito, sine-separate ko na siya. So, dito naman kay profile, sabi ko dito except. Meaning, kung ano yung mga validate niya, kunin mo, except dito kay name, kay email, kay profile. So, matitira dyan si first name, middle name, last name, and birthday. So, yan na yan. And si user input, yan yung ipapasok ko sa loob nitong create. So, user input. And once na nagawa ko yan, okay na, makikreate na si user. Pero ang goal natin, hindi lang si user yung makreate. Ang goal natin, makreate na rin pati si profile. So, para makreate si profile, sasabihin nyo lang, user, then gagamit kayo na itong arrow or tatawagin nyo yung method niya na profile, open and close parenthesis. Etong function na to, eto siya. Ito yan, yung function na yan. So, using this, magkakaroon na tayo ng access kay profile. Kapag meron kayong mga manipulation na gagawin or siguro mga query na gagawin, maglalagay kayo ng open and close parenthesis. So, for example, ito, may gagawin akong query para kay profile. Gumamit ako ng open and close parenthesis dito. And sasabihin ko sa kanya na mag-create ka ng profile, gamitin mo si profile. Then, after nyan, makikreate na yung profile. Basically, dapat makreate na siya. Next kong gagawin is i-return na. Sasabihin ko na nakreate na successful. So, return response ulit. Dapat response lagi yung i-return ko. JSON 200 or 201 na yung response code. Meaning na 201 created. May na-create ako. And dito, susundin ko pa rin yung pattern. Oh. So, merong okay. Na-create ko naman yung nagawa ko naman yung gusto kong gawin. So, return true ko na siya. Message, kayo bahala dito. User has been created or registered successfully. Then data, bibigay ko lang sa kanya si user. So, yan yung user data. So, let's see. Nakreate ko na siya, yung function niya. Okay na yan. I-register ko naman siya ngayon dito kay routes. So, buburahin ko yan. Mas malinis na ngayon itong API.php natin. Buburahin ko lang ito. Yan lang. Ito lang yung kailangan natin. And, sasabihin ko dito na mag-create ako ng route for post method. And, at ano yung URI niya? /register. Yan yung URI. Next is array, yung gagawin ko. And, isa-specify ko kung anong controller yung gusto kong i-access na method. So, kay auth controller yon. So, tatawagin ko dito si app http controllers auth controller :+ Next, ano ba yung function na gusto kong tawagin? Register yung function na gusto kong tawagin. Ito, si register. Kaya yun yung ilalagay ko dito. And after nyan, semicolon, okay na yan. Dapat accessible na to. Dapat pwede ko na itong tawagin. So, pag tinignan ko ngayon yung database ko, re-refresh ko lang. Refresh. Ito yung laman niya. Meron akong profiles, meron akong user. Magkikreate na ako. So, currently, wala tong laman. Ayan, yung data niya, walang laman. Magkikreate ako using Postman. So, magkikreate lang ako ng new collection dito. Rename ko lang to ng sample API. Then, after nun, add request lang ako. Sorry, wag muna request. Folder muna. Create lang ako ng folder for authorization or auth controller. Then, ano ba yung penrate kong route kanina? So, lalagay ko siya dito. Register. Post method yun. And ano yung link para ma-access siya. So, http localhost 8000/API/register.
Yan, yan. Pag sinend ko to, ito yung error na kanina marami nagtatanong. May lumalabas na ganito, icon refused 127.0.0.1. Ayan. Kapag ganito, icon refused, meaning hindi pa kayo nakaserve. Each part is unserved lang kayo. And once na nakaserve na yan, huwag nyong i-close. Mag-create na lang kayo ng banibagong terminal. Hayaan nyo na itong nagra-run. So kapag kinlik ko yan, ganito na yung mangyayari. Ito na yung response na nakuha ko. And yung response na nakuha ko, ganito siya. Okay, false. Request didn't pass the validation. And ayun, hindi ako nag-fill up ng name, hindi ako nag-fill up ng email, hindi ako nag-fill up ng password, first name, last name, birth date. Kaya ganyan yung error message na binigay niya. So ngayon, mag-fill up tayo ng mga yan. Click ko lang tong body, form data, and fill up ko na dito yung mga gusto ko. So, for example, sa name, kasi sa email, j.trends@mfi.org.ph, password, 123, 123, 123, password, confirmation, 123, 123, 123. So, kailangan na yun, maglagay ako ng password underscore confirmation, kasi nga, dun sa may autocontroller natin, sabi natin, dapat si password confirm. Dapat 2 beses siyang tinype. So, ayun. Tinatype ko lang siya dito ng 2 beses. Next is, kailangan ko ng first name. So, first name, Jeko Renz. Middle name. Pilapan ko ng kompleto. Then, last name. On exception. Tapos, birthday. 2001-01-01. So, pag niran ko to, dapat wala siyang maging issue. Pero nagkaroon siya ng issue. So, sabi dito, illuminate validation validator validate string does, hindi siya string. Validate steer ng does not exist. So, may typo ako dito. Hahanapin ko lang kung ano yun. strng. So, kailangan nyo matutunan kung paano babasahin tong error na to. Like, eto. Medyo wala namang relate. Yung babato niya sa akin dito, validator.php online 1636. Wala naman tayong file na inedit na ganun. So, wag yan yung iintindihin nyo. Kailangan nyo matutunan kung paano binabasa tong call stack. So, eto yung error talaga na kailangan yung pag-focusan. And masyadong maraming nakalagay dyan, pero hindi kayo masyadong tutulungan yan. Dito sa pinakataas, nakasulat na talaga kaagad kung ano yung kailangan. Hindi lang niya tinuturo ng maayos. So, ayusin ko na to. Gagawin ko lang tong string. And kapag niran ko siya dito, magkaroon pa rin siya ng error. So, eto naman yung error na may encounter nyo for sure. Kapag nakalimutan nyo tong step na to kagaya ko. So, nakalimutan kong sabihin na pwede nyong fill upan si first name and si last name pagdating kay profile. So, kay user, meron tayong nilagay na ganun. Sabi natin dito, si name, si email, and si password, fillable. So, pwede siyang fill upan. Si profile naman, wala tayong sinabing ganun. So, sasabihin lang natin na pwede niyang fill upan lahat. So, mag-create tayo ng another variable dito, protected, guarded, and ganyan. Empty array. So, ano meaning nitong guarded? Ba't hindi fillable yung ginawa ko? Basically, si guarded, kabaliktaran lang siya ni fillable. Isusulat mo kay guarded kung ano yung bawal fill upan. And wala namang bawal fill upan sa profile. Lahat yan pwede naman nilang fill upan. Kaya empty array itong ginawa ko. So, after nyan, i-re-migrate ko lang. PHP Artisan migrate fresh. Yung reason kung bakit ko siya i-re-migrate, na-create kasi si user. Na-create naman si user successfully. Ang issue si profile, hindi siya na-create kasi doon kay profile na part nagkaroon ng error. So, i-clear ko lang to. Kapag nag-migrate fresh ako, mabubura lahat ng laman ng database ko. So, wala nang user. So, dapat pwede ko na ulit i-create yan si echo_c. So, yan. Na-create na si echo_c. Na-create na siya successfully. Nakalagay dito yung user information. Hindi nakalagay dito yung profile information kasi hindi naman natin tinawag si profile. Mamaya tatawagin natin si profile para magpakita rin dito si profile. Pero ayun, sabi niya dito, ayun, okay, true, message, ayun, registered successfully. Ito na yung name, ito yung email, updated at created at ID ng ginawa mo. Check natin siya dito. Ayan, nakalagay naman siya. Si profile, ayan, naka-create din naman siya.
Wala naman naging issue. So, paano ko i-display dito si profile? Sa auth controller, pagka-create natin kay profile, pwede natin gawin dito kay user. Tawagin natin si profile. Paano ka mag-get ng value? Ganito lang. Hindi siya function. Literal tawagin mo lang yung attribute na yon. And next time na magke-create ka, i-clear ko ulit yung database para hindi ko napapalitan yung mga finilapan ko. So, nag-clear na ako ng database, wala nang laman to. Re-register ko ulit yan, si Ecosync. And kapag sinend ko to, nandito na si profile. Ito na yung profile information. Connected na siya. Basically, sa isang function lang, dalawang insert na yung nagagawa ko. And ganito lang kaikli yung code. So, validation. Pag nag-fail yung validation, ganito yung gagawin mo. Kunin mo yung mga in-input niya, paghiwalayin mo. Then, i-register, i-create mo na yun. So, yun na yun. Yun na yun sa user. Pero gawin pa nating mas complicated. Gusto ko kapag nag-register siya, magbigay na rin siya ng token. So, yung token na tinutukoy ko, yun yung token na next time, kapag gagamitin mo yung application ko, para mapatunayan mong naka-login ka, ipapakita mo na lang yung token na yun sa server. So, if familiar kayo dun sa mga nangyayaring concert, di ba kapag bumili kayo ng ticket, kapag pumasok na kayo dun sa concert, binalagyan na lang kayo ng parang strap sa kamay. Tas yan yung patunay na legit kayong bumili ng ticket or meron kayong ticket na binigay niya na dun sa nagbabantay. And bayad na kayo dun sa concert na yan. So ganun yung parang pinaka-concept ni token. Hand stamp siya na next time na gagamitin mo or i-access mo si server, yan yung katunayan na authenticated user ka. So, ayun, i-generate natin yung token na yan. So, paano siya i-generate? Nasimulan na natin yung steps. Yung kanina, dito sa my config, kay auth. Eto, nung naglagay tayo, yun yung first step. Yung second step, sasabihin mo lang na si user token is equal kay basically kahit ano ipangalan nyo dito, okay lang. Gusto nyo pangalanan ng ganyan yung token, pangalanan nyo ng ganyan. And para makreate si token, ayun, user, sabihin nyo lang na mag-create kayo ng token. Yung kay-create nyo ng token, pangalanan nyo. Siguro register token. Yan na lang papangalan ko. Register or registration token. Yan na lang papangalan ko. Kahit ano pangalan nyo dyan, kahit ASDF. Pero tinuan nyo naman. Then, after nun, ayun, access token. And ayan, sa line na to, makapag-create na kayo ng token, clear ko ulit yung database, create ko yung same user, tingnan natin kung anong magbabago sa response. So yun, nagkaroon siya ng error. May encounter niya tong error na to. Yung error na to, sabi dito, pag chinek nyo yung preview, walang nakasulat. Pero nakasulat naman dito kung ano yung error. Pag nakita nyo tong error na to, invalid key supplied in file. Meaning niyan, wala pa kayong passport. Wala pang passport na nakalagay dito. Na-install ko na si Laravel Passport kanina, ang pagkakatanda ko. Pero wala pa tayong passport na nakalagay dito. So medyo nagbago na kung paano ginagamit si Laravel Passport. So, check ko ulit kung na-install ko na. PHP Artisan. And dito, meron naman ng passport. Pero kapag ginamit ko yung PHP Artisan Passport install, ayun, automatic na rin nangyayari. Dati may error to eh. So, ngayon, automatic na siyang nag-create ng mga ganito. Nadagdagan na yung mga table natin. Pindutin nyo lang yung yes. And sa table nyo, may mga ganito na, may mga nadagdag na. So, hindi nyo kailangan isama sa ERD nyo yan. Kapag automatic na create, huwag nyo isasama sa ERD nyo. And
Once na yan, na-create na um, yung mga tables na yan, pag nag-yes kayo dito, magge-generate na rin siya ng secret na yan yung reason kanina kung bakit nagkakaroon ng error. Yan yung hinahanap niya na crypt key, yung invalid key supplied. Yan. Ito yung mga key na yun. So ngayon, kapag sinend ko to, sabi niya yan, name already exists, edi migrate fresh tayo para maklear yung database. And send, magkakaroon ulit ng error. Ayan, personal access client not found. Clear ulit natin yung database, pero this time, PHP Artisan passport install muna natin. And, nakalimutan ba ako? Ano ba yan? Passport install? No. No yung isasagot natin. Check natin if nakapag-insert ba siya dito ng data. Dapat may insert siya dyan na token. So, wala. PHP Artisan passport install ulit. No. Ayaw niyang ma-install. PHP Artisan passport client. Yan. Tsaka check pa natin yung PHP Artisan. Pinalitan na rin nila pati yung command. So, una, PHP Artisan passport client. Next naman, eto, PHP Artisan passport keys. Yan yung kailangan natin i-type. So, PHP Artisan passport keys. Okay na din. So, kapag ganito yung binigay niya, okay na yan. Wala na dapat issue. Send na natin to. Isa pang internal server error. Personal access token naman yung problem natin. So, gagawin nyo, delete nyo muna lahat ng ng nakalagay. So, ayun ulit, PHP Artisan migrate fresh. Nagkaroon siya ng error. Yung naging error niya already exist na. Dinrap ko na kanina yun. Isa pa. Ayaw niya mag-drop. Drop na lang natin mano-mano. Si auth codes. Drop. Isa pa. Auth codes. Auth already exist. Wala akong pakitang ganyan dito. Ay, sumobra na pala. Masyado na tong marami. Barahin ko hanggang dito. Dali. Nung nag-type ako kanina ng PHP Artisan Passport install, nag-create siya nung nag-create. So, burahin lang natin yung sumobra. Migrate fresh tayo. PHP Artisan Passport keys. Kung na-install na, hayaan mo na lang. PHP Artisan Passport client. So, user ID, 1, name client, PI, precision, okay na yan. Ayun, yan yung i-create natin na client. Binago nila yung command. Dami palang nagbago. Check pa natin, pa ba yung mga commands na pwede kay passport. Hash. Merong hash. Meron ding case, okay naman na yan. Wala naman nangyari nung ginamit natin yan. Check pa tayo sa install. Wala naman. Wala naman ng dadagdag. So, ayan, let's see. Sana umokay na siya. Ayaw pa rin. Same error. Kapag ganyan yung nangyari, copy nyo na to. Search nyo na siya sa Google. Kasi bagong error lang siya. And hanapin nyo yung pinaka-latest na ipoprovide nila. Kasi etong error na to, specific na siya sa version 11. Hindi siya dun sa may version hindi siya sa version 10. Hindi ganito yung error dun sa version 10. Walang ganito dun. So, check nyo. Search nyo Laravel version 11. Kung ano nang nangyari, ano nang bago. Ito luma na to. Hindi passport install yung solution. Baka ito, minus personal. So, let's see.
migrate fresh, PHP artisan, passport, client, minus personal. Name, API. And kapag sinend ko to, okay na siya. Yun yung solution. Kailangan ko na rin tandaan to kasi bago lang tong feature na to. Yan. So, ito yung isa sa mga major difference ng passport. Isang beses nyo lang gagamitin si passport install, tandaan nyo yun. Si passport install, nag-create na siya ng mga file na ganito. And passport client minus personal, yan na yung command para mag-generate siya ng personal access client. And ito yung ginagamit na secret para from this, ito yung token nyo. So, ito yung token na generate ko. Ayan, ASD yung pinangalan ko kanina. Ito yung token and gagamitin tong key na to para ma-decrypt kung sinong user yung tinutukoy dito or sinong user yung nakalagin. Basically, yun yung process na nangyayari dito. So, yun, ayusin ko lang. Dito kay auth, gagawin ko siyang token and next time, dapat wala na akong issue. Kapag nag-create ako ng panibagong user, for example, kaya-create na lang ako dito, papalitan ko si body. B naman, ito B. Then 2, yung gagawin kong email. Pagka-send ko, yung binato niya sa aking message, ayan, token na yung pangalan nito. So, ito na yung gagamitin ko later para makapag-login. Ika-copy ko na to and lagay ko muna siya sa notepad. So, ito na yung token na gagamitin ko later. Ngayon, gawin ko naman yung login. So, okay na i-register, gumagana na siya, wala nang issue. Login naman. Bilisan ko na to. So, public function, login. Mamaya na ako maglalagay ng comment. Look to my request. And may validator. So, sa validator, username and password yung gagamitin pan-login. So, equal to kay validator, request all, then, ano ba yung gagamitin niya pan-login? So, kailangan niya ng username, kailangan niya ng password. Ito lang validation rule kapag magla-login. Then next is if condition na ako na validator fails, pag may isa siya diyang hindi pinil upan, copy ko na lang to. Next is magla-login na. So check ko kung tama yung username or password na type niya. So if auth attempt validator validated. So kapag not, meaning kapag mali yung username and password niya, ayun, return lang rin tayo dito ng response JSON I think 402, 401, 403. Ewan ko, 401 na lang. Return natin sa kanya si false message invalid credentials. Then error. Wala namang error. Yan na lang. Then next, kulang lang na semicolon. Kapag nakalagin naman siya ng tama, kunin natin si user. So si user equal siya kay auth user. Once na nakuha na natin si user, kunin lang natin to. Kukunin natin si profile, mag-generate tayo ng token. Palitan ko to ng login token. And copy-paste natin to. Palitan ko yung message. Gawin ko na lang login successfully. Data, ganun pa rin. Ito 200. And that's it. Lagyan ko na siya ng comment. Na login using the inputs from request. Para makapag-login, post method siya, /API/login yung URI na kailangan i-access. Then, ulit, may param na request, may return na response.
And after nyan, i-register ko siya dito sa routes. Copy-paste ko na lang to, papalitan ko to ng log. At pwede na tayo mag-login. Duplicate ko na lang to. Save ko lang muna. Ayan. So, nakapost na to. Duplicate ko lang siya. Palitan ko yung name ng login. Palitan ko to ng login. Ayan. Nag-login successfully siya. Login. So, kapag magla-login ka, ito lang naman yung kailangan mo eh. Kailangan mo lang, pwede ko nang burahin to, yung first name, middle name, last name. Oops, nabura ko si password ng aksidente. So, tatype na lang siya dito, password. And, kapag tinry ko mag-login, echo_b, yung tatry kong i-login. Ito yung tinype kong password. Hindi siya gumana, kasi yung password ko kanina, 123, 123, 123. And kapag tinype ko yung tama kong password, eto na siya. Nakukuha ko na user info. And nag-generate siya ng token. So, nakaka-login ako, nakukuha ko na yung user information kapag ginamit ko si name and si password. So ngayon, kailangan nyo ng third way para makuha yung user information. Hindi lang dapat login. Dapat pwede kong kunin si user information gamit si token. So dapat kahit hindi ko na fill upan si name or si password, sabi ko nga ito yung parang katunayan na nakalagin ka na kanina. So gagamitin natin to. Etong nandito sa notepad. So i-create natin yung function para dun. Kay outController siya, ito yung third and last function na gagawin ko kay outController. Retrieve the user info using token or using bearer token. Yan yung pangalan niya. Or ito yung description niya. So get method to /API/check token. Ito lang yung gagawin kong URI niya. So mayroon tong param na request, meron siyang return na ganun ulit, dominate. Sorry, kailangan kong specify yung buong location niya kasi hindi naman natin ito nil-use. Ganyan. Then, public function, check token, request. Oops. And dito, hindi ko na kailangan ng validator. Wala naman fill upan si user eh. Yung token lang talaga yung i-check niya if legit or hindi. So, diretso return na tayo. Re-return mo ito rin. Paste. Instead of login successfully, user info has been retrieved. Yan na lang. Then, instead na user, wala naman tayong user na variable. Request yung variable na meron tayo. Tatawagin lang natin si user. Dito. Request user. And makukuha na natin yung nakalagin na user. So, kaya-create ko tong routes na to, pero dito magkakaroon ng changes. Route. Hindi na basta-basta get lang. Sasabihin ko dito, gagamit ako ng middleware. And yung middleware na gagamitin ko, auth::API siya. So, kailangan naka-login ako using API. And yung kasunod niya na yun. Tsaka lang natin isusulat si get na similar lang sa kanina. So, check token and kailangan kong specify location niya. So, controllers controller plus check token. Since ito yung pangalan ng function. Let's see. Double check. Check token, tama. Create na lang ako ng panibago. Add request. Palitan ko yung pangalan nito ng check token. Tapos, get method siya. Pero check token din. Save. Walang laman yung body. Si header, currently, ito lang yung laman niya. Pag sinend ko to, sasabihin niya sa akin, ganito. Hindi kita. Pero, sabi dito, route login not defined. So, ganito yung error na ma-retrieve nyo kapag nakaganito. Accept, tapos ganyan yung laman. So, uncheck nyo yan. Bawal kasi itong directly palitan. Kaya-create kayo ng panibagong accept dito and application JSON yung lalagay. Ngayon, error pa rin to, pero iba na yung error na ibibigay niya.
Yung error na binigay niya, yan, 401, unauthorized. Meaning, di ka pa naka-login, sabi niya. So, para mag-login dito, gagamitin mo to. Etong token na pinoprovide kapag nagre-register ka or nagla-login ka. Ilalagay mo siya sa header ng request mo. Kakopy mo yan, sasabihin mo dito, authorization. Sa value niya, tatype mo yung word na bearer, space, i-paste mo to. Bearer, space, yung token na generate kanina. And once na click mo yung send, eto na, nakukuha mo na kung sino yung currently na nakalagin. And ang problem mo dito, hindi mo kita si profile, edi palitan mo si controller. So instead na directly mo siyang ginagawa na ipasok dito si request user, gawin mong variable yan, tapos si variable na yan, kunin mo yung profile niya. After yan, tawag mo na lang dito si user. And once na in-execute ko ulit yung function na to, or yung route na to, kasama na si profile. Kasi tinatawag ko si profile dun eh. Ganun lang yung relationship niya. Hindi na kayo magsaselect all from user, join, profiles, on, user ID is equal to users.id. Wala nang ganun. Diretso na siya. Gets ba? Nagets na ba to? Ano yung process ng register login? Tsaka, ayan, check to okay. So, buuin natin si CRUD. Si CRUD ng Laravel, sinusunod natin si RESTful API, tinatawag. Sa RESTful API, ganito siya. May mga resources siya. Apply natin kung ano yung magandang representation. Mahirap pala hanapin. Ito na lang. So basically, meron kang get. Dapat pwede mong ma-retrieve yung listahan ng user. Dapat pwede ka mag-retrieve ng specific user. Dapat makakapag-create ka ng user. Dapat nakakapag-delete ka ng user. And dapat nakakapag-update ka ng user. So yun si CRUD. Create, retrieve, update, delete. Dalawa yung retrieve. Merong lahat, kompleto. Re-retrieve mo lahat ng user. Listahan ng user. Meron namang magre-retrieve ka ng specific. So, if nagpe-Facebook kayo, Instagram, gagawa nyo na yun. Nag-get method, nagre-retrieve na kayo ng specific. Pag mag-view kayo ng profile, makikita nyo sa URL, for example, ito, yun dito, nakalagay kung ano yung username nung ini-stock nyo sa Facebook. So, ganun gumana sa REST API. Sumusunod siya dun sa naming convention or sa URI convention ng REST. Pero instead of ID, username yung ginagamit nila. So, tayo ID na lang gamitin natin. Huwag na user name. So, yun. So, gawin natin yun. Una, retrieve all lang. Retrieve all ng user. Pero ganito, dadagdag ko to. Yung retrieve na tinuro ko dun sa version 10, lahat pwedeng mag-retrieve. Ngayon, babaguhin ko. Dapat ang makakapag-retrieve lang yung authenticated user or yung naka-login na user. Kapag hindi ka naka-login, dapat hindi mo ma-retrieve yung listahan ng user. So, paano ko gagawin yan? Itong auth controller for login registration tsaka pag-verify lang siya ng token. Mag-create na ako ng panibagong controller. PHP Artisan, make, controller, user, controller naman to. Ito na, si user controller. And kay user controller, ganun ulit, ko-comment lang tayo, retrieve all users. Yun yung function na to. /users. Yan yung URI niya. Ganun ulit. Pwede nyo nang i-copy-paste to kung tinatamad na kayo. Copy-paste nyo na lang. Then, public function, index. Ayan. Kapag index, re-retrieve kayo ng lahat. So, request. Hindi ko to gagamitin, tong variable na to. Pero, nilagay ko na lang siya in case na baka sa future gamitin ko. So, return ko lang si kaka-paste ko na lang tong response na to kasi tinatamad na ako. And wala tayong user na variable. Pero pwede kong tawagin si user. Ibang file na to. So, kailangan ko ulit i-import to si app model user. Click ko siya. I-import na. : all.
Kapag ginawa ko yan, mare-retrieve ko na lahat ng user. So, if ayaw nyo maniwala, de-demo ko na lang. Punta ako dito sa app, re-register ko yung route. So, gagawin ko, instead of yung normal na middleware group na gagamitin ko. Kakaiba to. Huwag na nga, ayaw niya. Ano na lang, prefix. Sabihin ko na lang sa kanya, meron siyang prefix na users. So, kailangan niya i-type yung /users dun sa URL para ma-access niya yung mga ilalagay ko sa group na to. Middleware, auth API, and sasabihin ko, may group ka. Ang group. Yan. And then, function to. C group. Tama ba? Function to. Route group with shared attributes. Meron ba akong ganong sample dito? Wala. Ayaw na niyang mag-autocorrect. Si bagong Laravel, wala na siyang autocorrect. So, hindi ko rin kabisado exactly yung syntax nito. Pero, let's see kung kabisado ko pa. So, mag-create ako ng get method na sinasabi ko dito para ma-access mo tong mga routes na to, kailangan naka-login ka sa API. Kailangan i-type mo yung /users. So, slash na lang to. Kalalabasan nito, since meron tayong prefix na /users, kahit slash na lang ilagay ko dito. And tutugma pa rin siya sa routes na to. /API/users. Kasi yun nga yung prefix natin, si users. Then, app HTTP controllers /user controller class. And ano ba yung tatawagin kong function? Si index. Let's see. Sana walang problem. Kabisado ko pa yung syntax. Check token, hindi. Kikreate tayo ng panibagong folder dito sa sample API. Rename ko lang to na users. Pangalanan ko to ng index and http/users. Ito yung URL. Send ko. 500 error. So, ito yung error na naman. So, paano ayusin yan? Tinuro ko na kanina. Uncheck nyo itong accept. Create kayo na sarili yung accept application JSON. Send. Okay na, unauthenticated. Kaya siya nag-unauthenticated kasi nga dun sa code natin, sabi natin, kailangan naka-login siya para ma-access niya to. Ayun yun yung ginagawa nito. So, ngayon, lalagin natin siya. Nakaka-umay naman kung every time na magla-login tayo, every time na mag-create tayo ng panibagong routes, papalitan ko yung nakasulat dito na header. Saan na ba yun? Eto, may authorization. Hindi nyo kailangan gawin to eh. May isang shortcut. Pero ganito nyo siya next time gagawin dun sa JavaScript. Isa-isahin nyo talaga siya. Pero yun, may shortcut dito. Click nyo lang to si sample API or yung collection nyo. Tapos pwede nyo click tong bearer token. Kung dito na kayo sa authorization. Paste nyo yung token mismo. And basically lahat ng routes na ilalagay nyo naka-login na kaagad automatic. Hindi nyo na kailangan ilagay ito. Automatic na siyang malalagay para sa inyo. Pwede ko na itong burahin. Sinend ko to. Nag-unauthenticated siya for some weird reason. Check natin. Authorization. Inherit from parent. Save ko to. And ayun, na-retrieve na siya. Okay na to. Okay na rin to. So, basically lahat ng nasa loob nitong collection na to, naka-login. Ayun yung ginagawa niya. So, okay na. Nare-retrieve ko yung listahan ng user. Ito yung listahan ng user ko. Merong nandyan si Ecobi. So, paano ko gagawin? Kapag kukunin ko yung listahan ng user, masama na rin si profile. Gagawin nyo lang dito. Ito. Check nyo kung pwede itong with profiles. Check nyo if gagana siya. Kapag di siya gumana, edi try natin ayusin. So, hindi siya gumana. Check natin. Isa pa.
Siya gumana eh. Gawin ko tong get, save, pa rin siya gumana. Sabi wala daw relationship kay profiles. Mali kasi ako. Dapat naka-singular form lang to. So hindi siya yung table name. Yung ilalagay nyo sa with kung saan siya connected. So pag chinek ko to, profile. So kung ano yung nakasulat dito, yun daw yung susundin nyo. Sabi ng error message. So send. And ayan. Kapag nagre-retrieve ako ng listahan ng user, kasama na si profile sa listahan na binibigay niya. So ganun ganun na gumana yung user list ko. So, tapusin ko na. Naantok na ako. Saan yung code ko? So, tuloy-tuloy ko na to. Mamaya ako na gagawin yung routes. Gawin ko muna lahat. So, after nun, si store ko, piyahin na lang natin si register. Isa lang naman yun na nagsistore. Copy ko na lang to. Ang difference lang nila, si store kasi, unlike si register, si store hindi mo kailangan mag-provide ng token sa kanya. Purahin nyo na yung token. Tapos palitan nyo na lang yung message na account has been created. Yun lang yung difference ng register sa store ng user. Hindi nyo kailangan isama yung token. Yun lang. Okay na to. Ito yung magiging routes niya. Wala naman akong bagawin changes dito. Yan pa rin yun. So, i-hide ko muna siya para hindi masyadong malaki yung kaharang sa screen. Next is yung retrieve specific. So, retrieve specific user using ID. Yan. Then, get method pa rin siya kasi nga magre-retrieve tayo ng information /API/user. /users to. Tama naman. Then, eto /users din pero / sabi nga dito ni Google kanina, ayan no, dito nyo ilalagay yung ID. So, lagay natin yung ID doon. Pero si Laravel may magic siyang gagawin. Kahit hindi na ID yung pangalan nyo. Kahit yung mismong pangalan ng variable. Actually, dapat yung mismong pangalan ng variable yun yung ilalagay nyo dito. So, pangalan ng variable to, pero ID yung ilalagay ko mamaya sa kanya kapag itatype ko to sa Postman. So, para may request, dadagdag pa ako ng para, mayroon din siyang user. Merong request, merong user. Copy ko na lang ito. Paste. Then, public function, show, request na variable, tapos user na user, then return. Sige, kakopy paste nyo na lang rin yan. Kung gusto niya magpakita si profile, tawagin niyo lang si profile, then instead na ganito yung nakasulat dito, sulat niyo na lang si user. Then, okay na yan. Okay na si create, okay na si show, okay na si index, si update and si delete na lang yung last. So, copy ko na lang rin to para kay update. Update specific user using inputs from request and ID from URL or URI. Yun na lang. Instead of get patch method, gagamitin ko patch. Ayan. Sabi dito, put. Pero ayoko. Gusto ko patch. So, ayan. Ganyan lang rin yung gagawin nyo. Create nyo na lang yung function na yun. So, public function, update. So, request. Dito manggagaling yung input ng user. Then, dito naman manggagaling kung sinong user yung update. Next is, ano ba yung i-update nyo sa kanya? Copy ko na lang tong nasa store. Eto. Lahat pwedeng i-update. Ganyan na lang. Paste ko yan. Siguro si password na lang. Gagawa ko ng separate function para sa password update. Ubarahin ko na si password dito. So, ito yung literal na update lang ng user information. Sige, name, tatanggalin ko na. Dapat hindi siya pwedeng magpalit ng username. Kasi hindi naman talaga dapat nakapagpalit ng username. Sa Discord, sa Facebook pwede, pero ayokong makapagpalit sila ng username. So, ito yung validation rule na gagamitin ko. Cut ko muna siya.
And create ako ng validator, is equal to validator, close parenthesis, request all, paste. Tapos, copy-paste nyo na naman ito. Ulit-ulit lang siya. Magka-copy-paste kayo. Then, so, ayan, kapag naka-update, nakapasa na yung gusto nyong i-update, copy-paste nyo ulit to. Pero this time, ano ba yung mga tinanggal ko? Tinanggal ko yung update para kay password, so buburahin ko na siya dito. Tinanggal ko yung update for name, so buburahin ko na rin dito si name. And, gagawin ko, ito na si user na i-update natin, nandito siya. Tatawagin ko lang yung variable na yan. So, si user na yan, i-update ko, and yung update sa kanya, yan, user e. Si profile din niya, i-update ko. So, si profile, open close parenthesis, update. Profile. So, dapat na-update na yan. Sige, kunin natin si profile. Tapos, return natin siya. Kagaya ng ginagawa natin kanina pa. Copy ko na lang to. Paste. Okay na yan. Yan yung update natin. Palitan ko na lang tong message. Pinapalitan ko pa ba yung message kanina? Pinapalitan ko pa naman. So, papalitan ko na lang to. User info has been updated. Yan na yan. Okay na yan. Tapos na si update. Last one, delete. Public function. Delete. Or sorry, not delete. Destroy. Destroy yung tawag doon. May request pa ba? Sige, bigyan pa rin natin. Para uniform. Copy-paste ko na lang ulit to. Papalitan ko to ng word na delete. Itong delete specific user. Using ID from URI. So, ganyan siya. Ito pa rin yung link na gagamitin ko. Destroy, request, user, yan. Then, yung gagawin, delete lang si user. So, paano delete si user? Tawagin si user, tawagin yung word na delete, yung delete na function, okay na yun. Tapos copy-paste nyo to. Wala na kayong mabigay na data, deleted na kasi si user. Sabihin nyo na lang user has been deleted. Yan na yun. So, gagawin na natin yung mga routes nila. Get, ito yung merong user ID, so ito yung specific. Si show to. Meron din mga kaparehas niyan. So, for example, si update or si patch method. Ayan, so update yun. Patch. Si delete din, almost similar dyan. So, destroy. Yun yung function na yun. Okay na yan. Last but not the least, si create, which is si post. And store. Yun ata yung name nun. So, double check natin if tama ba. Kung tama naman. So, let's see. Gumagana na si index. Tingnan natin yung specific. Duplicate ko lang to. Palitan ko yung pangalan niya ng show. So, kapag pinalitan ko to, naglagay ako ng /1, dapat makuha ko si user ID 1. Send. Ayun. So, nakuha ko yung information ni user ID 1. Si user ID 1 lang yung nakuha ko. Kapag chinek ko si 3, ayun, nakuha ko si, si 2. Ayun, makukuha ko yung info ni 2. Pag chinek ko si 3, ito yung bibigyan niya sa akin. 404 error, ito yung message, no query result for model. So, not found. 404 not found yung error. Hindi nag-exist tong URI. Kasi wala pa namang user na 3. So, gumagana na si show. Next is, add ko na lang mano-mano si store. Post method, HTTP, ganyan, save ko lang itong mga ito, baka makalimutan ko.
Body form. Ayoko na. Copy ko na lang to. Si register. Parehas lang naman sila. Bumaba ka. Ayaw niya bumaba. Huwag na nga. Ayun. So, kailangan niyo ng name. Echo A. Email. Kailangan niyo rin. Tapos, ayun, tuloy-tuloy niyo lang siya. Kailangan niyo ng password. 123, 123, 123. Password. Confirmation. Ano pa ba? First name. Echo. That's it. Tapos di na ako mag-fill up ng middle name. Optional naman yun. Birthday. Ito yung di optional. So, 127. IP address ko. Susulat ko dito. 2001. Let's see kung okay na to. Method not allowed. Sabi dito nag-post method tayo sa store. Check natin kung anong ginawa ko sa routes. Hindi ba ako nag-post method sa routes? May issue siya sa routes ko. So yun, kailangan nyo maintindihan yan. Pag may word kayo nakitang route, may issue kayo sa routes. Eto, mali. Sobra. Turain ko lang yan. And, dapat okay na. Okay na. Account has been created. Hindi siya nagbigay ng token kasi hindi tayo nag-register. Nag-create lang tayo. Ito yung routes na dinaanan natin. So, yun yung difference nitong store kay register. Sa register, magbibigay siya ng token. Ito, walang token. Pero makikreate niya si user. So, okay na to. Okay na yung create. Duplicate ko na lang to for update. Actually, si store na lang. Yung duplicate ko for update. So, duplicate ko lang to. Dagdagan ko to. So, si user ID 1 yung update ko. Re-rename ko to na update. Save. Body. Ano ba yung hindi ko pala na-save to kanina. Delete ulit. Duplicate ulit natin to si store. And update ko si user ID 1. Update. Save. Pag sinend ko to, may issue. Method not allowed na naman. Kasi dapat patch method yung gamitin ko. Hindi post. Walang post method. So, sige, magpa-patch method tayo. Paano ka magpa-patch method? Ganito lang. Sa params, underscore method, tapos patch yung value. Hindi yan, naka-patch method ka na. Gagawin mo, wag mong papalitan to, wag mong gagawin patch, hindi siya gumagana. Dapat post lang. Tapos gawin mo to. /patch. So, ayan. Email has already been taken. Ibang nilagay ko. So, nag-exist na kasi yung email na to. Meron ng may ganyang email. Palitan ko daw. Pwede ko nang tanggalin to si name kasi hindi naman napapalitan yung username. Dito, palitan ko na rin yung birthday. Gawin ko ng 2022. Tapos, eto. Lang ko lang para maging link siya. Tapos, okay na. Na-update na. Ito na yung bago kong email. Ito na yung bago kong birthday. Update. So, gumagana na yung update. Last but not the least. Duplicate ko na lang ulit to si show. Tapos, papalitan ko yung method niya. Gagawin kong post pero sasabihin ko dito na method na gagamitin ko is delete. Save ko yan. Wala naman laman yung body, yung header. Tari naman. Accept application JSON lang. Pangalanan ko lang to ng delete. Tapos kapag in-execute ko to, dapat ma-delete si user ID 2. Kasi ito yung nakalagay dito. So, ayan. User has been deleted. Tingnan natin sa database kung legit na na-delete siya. Sa user's table, sa data, ayan, wala nang user ID 2. Burado na. Delete pa natin si 3. Sabi unauthenticated. Bakit naging unauthenticated? Kanina yung nakalagin sa atin si 2. Si user ID 2. So pag chinek token ko to, wala, unauthenticated na. Aksidente kong na-delete yung nakalogin.
So, login ko si user ID 1. Kunin ko tong token. Paste ko to dito. And then, si user ID 1 na nakalogin sa atin. Pag chinek ko yan, ayan, si user ID 1 yung nakalogin. So, dapat pwede ko i-delete si 3. Paano sa save to? Save ko muna. Delete. Ayaw, mali. Hindi ko nakopy ng maayos to. Isa pa, kakopy ko to ng maayos. Copy. Sige, lalagin ko pa siya ng isa pa. Copy. Copy kung mabuti yung token. Paste ko yan dyan. Try kong mag-index muna. So, gumagana na yung index. Nakalagin na ako. Tatry ko itong delete. Kay 3. Unauthenticated na naman. Check natin kung bakit. Kay delete, nagiging unauthenticated siya. Pero kay index, gumagana. Kay show, gumagana. Si delete ang bukod tanging kakaiba. Difference nila sa header yan. For sure. Si delete. May sariling plano sa buhay. Copy ko na lang to. Paste ko kay delete. Kung ayaw niyang basahin, nagbabag lang siya. Authorization. Sabihin na lang ng pera. Ayan na. Na-delete na si 3. Matagal lang mag-update. Connected kasi ito sa internet. So, kung bumabagal yung server niya, hindi agad nag-update yung mga configuration na pinaglalagay ko dito. Kaya hindi siya nangyayari. So, ngayon na-delete na si user ID 3. Pag in F5 ko, yun. Parada na siya. Delete ko na rin si 1 para maubos na yung user ko. Hindi. Parada na. Wala na akong user. Ganun din kay profile. Since naka-cascade yung foreign key natin, naka-on delete cascade, pare silang nabura. So, wala na akong magagamit dito. Unauthenticated na ako kasi deleted na si user ko. Yan. So, yun na yung CRUD. Yan na yung CRUD API ng users. Kasama yung login, kasama yung registration, kasama yung check token, kasama yung pag-connect ng user kay profile. So, may question ba? Meron ba kayong error na na-encounter na hindi ko nadaanan kanina? Anyone? Dali-dali. Question nyo na para isama sa recording. Hindi na pa ulit-ulit. Ano yun? Yung nagtatype. Pag enough ko tong recording, hindi na ako mag-entertain ng question. Sige, hindi ka nag-follow. So, sige, kung may error kayong may encounter, wag niyong ipipm sa akin. Doon niyo sa, dito niyo i-chat doon sa general para in case na ma-encounter ng iba, isang sagutan na lang yung question niyo. Kasi pare-pares lang kayo ng nagiging question. Pare-pares lang yung mga na-encounter niyong problem. Hassle naman kung isa-isahin kong sasagutin. So, yun. For sure, marami makaka-encounter ng problem na na-encounter ko kanina, yung kay PHP INI. Balikan ko na lang, ulitin ko kung anong ginawa ko dun. So, sinulat ko na kung ano yung mga i-enable nyo. Ayan na yun. Pipin ko na rin. Oops. Sama ko na to. Ito yung mga, ayan yung mga i-uncomment nyo. So, lagay ko lang dyan. Then, pin. And ito,
Ayun, ano yung issue na encounter ko kanina nung nagke-create ako? Ang dami. Puro about kay extension siya. So yung isa, yung pinakabago na na-encounter kong issue dun sa latest version is eto. Naka-comment to, which is normal sa mga lumang version. Naka-uncomment naman to by default eh. Dun lang sa bagong version, kailangan nyo pa siyang i-uncomment kasi may semicolon pa siya sa pinaka left side. Eto. Tsaka ano pa ba? Ayun lang, yung mga extension, yan sila zip, sodium, ayan. So eto, yung kanina yung pinakita ko nasa taas. Tinry ko siyang i-Google kanina habang naka-live, wala talagang lumabas na sagot. Kasi bago lang yung error na yun. Kaya take note nyo na yan. Yan yung isa sa mga hindi nyo mag-Google pa na error. Since gumagamit tayo ng latest versions. Yan yung mga issue pala ng latest version. Yun yung difference nila sa mga lumang codes. Kasi sa mga lumang version, at least dun, may kapag luma na siya, malamang may naka-encounter na nun. Except dun sa mga bagong release. Medyo konti pa yung sumasagot dun sa question nila. Or sa mga question na sa tingin kong mai-encounter nyo. Kaya dapat gumamit kayo ng matinding common sense sa pag-solve ng mga problems. Ayan. So, pagdating sa error message yan, kayo na bahalang mag-aral kung paano nyo binabasa yung error call stack. Kasi nga, yung mga error sa Laravel or sa PHP, since interpreted language siya, hindi niya kayang specify exactly kung ano. Swerte ka kung mas-specify niya exactly kung nasaan yung error. Pero, madalas talaga hindi. And, aghahanap ka lang ng mga keyword na may sense. For example, may nakikita kang word na route doon sa error. Isipin mo na lang nandun sa route. Si route na yung una mong i-check. Baka may error ka dito. Example, eto. Ginawa kong ganyan. Karoon ako ng typo. And, tinry kong i-check si index. Ayan, ganito yung magiging error nyo. And, pag sinek mo, ayan, route registrar yung may error. Pero wala naman akong ginagalaw sa route registrar. Kailangan nyo pang i-check si call stack. Check nyo to. Ito daw yung may error, pero ito yung trace niya. Titignan nyo siya pababa. Iisa-isahin nyo siya hanggang sa maturo kung ano talaga yung file na may error. API.php, line 12. Tingnan natin kung totoo yun. Ayan, API.php, line 12. Nakuha naman niya specific. Pero, yun nga, medyo mahirap siya. Lalo na kapag malawak na yung call stack. Isa pang nakita kong issue kanina. Eto, yung app debug, naka-false. Tapos ang issue niya, hindi na lumalabas yung error sa kanya. So, gagawin ko yung same error. Pag in-execute ko to, server error, yan lang nakasulat. Error 500. So, hindi niya madedebug ang application niya kung naka-off yung yung app debug. Kailangan naka-true yan. And kapag i-deploy niyo na siya, tsaka niyo siya papalitan ng false. Yan yung purpose niyan. Kasi kapag naka-deploy na siya, dapat hindi makita ng ibang tao kung ano yung mga error niyo, kung ano yung specific error message. Dapat nakatago na yun. Dapat sa inyo na lang yun. And, ayan. Ayan yung mga pwede nyo pang kalikutin dyan. Ayan na. Isulat ko na lang rin dito. Isa nyo pang tatandaan. Change the drivers of .env from database to file since you're not going to use the SQLite as your database. So yung deadline nun, papalitan ko na ngayon. Yung deadline, mamayang 3 a.m. Hayaan ko kayo makapagpasa ng crude. Isa lang naman gagawin nyo eh. Eto, dalawa na to eh. Basically, si user tsaka si profile na yung ginawa ko, nasa isang controller lang.
Pero yung gagawin nyo, isa lang. Kahit magawa nyo lang yung pagka-create. Basta masanay na kayo sa syntax, ma-encounter nyo lahat ng possible errors na ma-encounter. Yun lang yung goal ko dyan. Masanay na kayong mag-code. Ay, ito pala. Ito pala, sorry. Sasama ko na dito si GitHub. Hindi nyo kasi tinatanong eh. Nakakalimutan ko pa. So, paano kayo magpapasa? Yan. Kasi tinatanong eh. Yan. Login kayo sa GitHub. So, ayan. For example, ito. Nakalagin ako sa GitHub. Mag-create ako ng new repository. Ipa-private niya to kasi baka manakaw ng ibang group yung code nyo. So, ipa-private nyo siya. Tapos, pangalanan niya yung repository nyo. So, sample API. Ito na lang papangalan ko sa akin. So, Laravel 11. Hindi, tanggalin ko na nga to. Mahaba na masyado. Sample API na lang sa description ko susulat yung Laravel 11. Kinreate ko na yung repository. Then after nyan, actually susundan nyo tong step na to, except dito. Yung readme.md, papalitan nyo ng dot. So by default, ganito by default, hindi to naka-login eh. Logout ko nga. Paano ko ba logout to? Windows Credentials Manager. Ayan. Logout ko lang yung naka-login. Ayan, by default naka-logout yan. So kapag tinype nyo to, access ko sa terminal, so type ko git init. Ayan. Once na nag-type kayo ng git init, once makakapag-type lang kayo ng git init or gagana lang tong command na to kapag naka-install na si git. Kung wala kayong git install nyo yun, I doubt makakaabot kayo sa mga steps na to kung hindi pa kayo nag-install ng git kasi hindi naman kayo makakapag-create ng Laravel project kapag walang git. Ayan, so dapat magiging green tong mga to except kay vendor tsaka yung iba ito, si .env. Hindi siya naka-green. Ito, copy-paste ko na to. Kung ano yung nasa .env ko, lalagay ko na kay .env example para masama na to sa kung ano sa GitHub. Or siguro itong git ignore. May mapapansin kayo itong git ignore. Iburahin ko na to si .env. Sama niya na yan sa pag-initialize. Ayan, masasama to sa GitHub. Kasi tinanggal ko siya sa git ignore. Excuse me. Then, after nun, yan. Kakopy nyo nga lang yung steps na nakalagay dito. So, after ng git edit, git add, yung readme.md, papalitan ko lang ng dot. So, yan na yun. Yan na yung command na yun. Last, copy-paste ko na to. Paste. Ay, ayaw. Copy, paste, push. Kasi yan, kapag di kayo nakalagin, kanina nakaka-logout ko lang. Sign in with browser lang kayo. Tapos, yun. Continue nyo lang. Tapos, okay na dapat yan. Ganito na yung mangyayari dyan. So, pag na-refresh ko to. Ayan na. Ito na yung code ko. Nandito na siya. So, paano nyo ipapasa sa akin? Punta kayo sa settings. Click nyo tong collaborators. Type nyo yung password nyo. Ito yung akin. Yun. Once na nakaabot na kayo sa point na to, add people. Sulat nyo dito yung username ko, which is ito. Sulat nyo na lang yan, username ko. Ito yung username ko sa GitHub. Oh, gagawin nyo, click nyo lang yan, type nyo yan. Hindi ako to, wag yan. Pero isa kong account. Click ko. Tapos add to this repository. Tapos ganyan yan, mag-i-email sa akin yan. Ako na bahala mag-accept doon. Basta ma-invite nyo ako, goods na. Checkan ko na yun.
Ganun yung gagawin nyo. Gets ba? Tapos, for example, may in-update ako sa code. So, eto na, currently nasa GitHub na siya. May repository na ako, okay na yung repository ko. Wala naman ang issue. For example, may pinalitan ako. Kung pinalitan ko tong readme. Or may pinalitan ako sa code ko, readme na lang muna para madali nyong makita. Ayan. Kung pinalitan ko to ng lorem ipsum. Ayaw ah. Huwag na. So, sample lang. So, ayan, pinalitan ko to. Magiging color yellow itong readme.md. So, kapag ganyan, kailangan nyo siyang i-git add space dot git commit. Tapos minus git commit space minus m space. Sa loob ng double quotes, isulat nyo kung ano yung message na gusto nyong isulat. So, change the readme. Yan yung comment ko. Bali comment siya. Yung minus, yung sa comment. Then, git push. Then, after nyan, dapat mag-update na to. Pag F5 ko to, ayan, sample lang. Sinulat ko doon sa readme. Dito na siya. Tapos, anong file yung inedit ko? Ito siya. Change the readme. Ito yung comment na binigay ko kanina. Gets ba? Ayan, ganun kapag mag-update kayo. Tapos medyo maraming information na nakasulat dito. Pag may collaborators na kayo, makikita nyo na kung ilang percentage yung tinulong ng kakampi, ng pagrupo dito. Yun lang. Ganun kayo magpapasa sa may GitHub. Ayun, next part na ng tutorial. Meron pa ba? May question pa ba? Before ako mag-proceed sa React. So, hindi po buong tables yung gagawin, sir. Yung main point lang ng... Anong hindi po yung buong tables yung gagawin? Saan? Isang table lang yung gagawa mo ng code. Isa lang muna. Hindi pa naman malapit yung deployment niya. Isa lang yung kailangan yung magawan. Tapos kayo na bahala mag-process ng or sunod sa schedule nyo once na nagawa nyo yung code na yun. Gusto ko lang masigurado na walang grupo na may iwan. Baka kasi patapos na tayo tapos may hindi pa marunong mag-code. GG's. Ayun. So, isang code lang talaga. Once na na-experience nyo na kung paano gumawa ng crude, basically madali na lang eh. Kung napansin nyo naman, puro copy-paste lang ginawa ko dito eh. Nung natapos na akong makagawa ng isang controller. And sa mga susunod na controller, sa mga susunod na tables, ganun lang rin, copy-paste na lang. Papalitan nyo na lang yung mga nakasulat dito. Ito nga dapat din na-record eh. Sometimes na dapat. Simple. Naman kailangan malupit yung message na isusulat nyo. Kahit maglagay lang kayo ng message kasi required yan. So, tatlong command lang na-update na yung nandito. So, yung controller yung in-update ko. So, makikita ko siya dito. Pwede kong i-check, pwede kong i-view kung ano yung nangyaring update. So, dito, ayan, sabi niya, may minus to. Pinalitan ko yung required, ginawa ko sometimes. Naglalag dito kung ano yun. So, pwede ka pong maglagay ng comment dito na, ayun, kinorek ko lang. Inayos ko lang po yung validation rule. Dito ko makikita kung nagko-communicate talaga kayo kung sino yung may mga tinutulong. Kasi makikita ko sinong gumawa nito eh. Ito yung author. Wait lang, ba't ito yung author? Siya pa yung nakalagay na author dun sa VS Code ko. Ayan. So, ganito.
Kung mapapansin niyo, 'yan, eto yung author na nakasulat. Hindi naman talaga siya yung author ko. Hindi naman na 'yan yung ginagamit kong account. So, paano niyo papalitan 'yan? Grit global, git config global, tapos user.name, space, ayan, mali pa, ayan. So, dapat next time na may changes, palitan ko ulit si readme. Dapat eto ng author na 'to, yung nakasulat. So, nasaan si readme? Git add, git commit, push. Di pa rin napalitan. So, kapag di pa rin napalitan, sama niya na sa email. Kung anong email yung ginamit dito. Dapat mapalitan na yan. Or change username git CLI. Double check natin kung ano yung syntax. Git config global user.name user.email. Tama naman. Ayan, dapat kung may changes, siya na yung author na lalabas next time. So, proceed na tayo. Masyado nang matagal.